Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Ang araw na ito ay araw na kung saan tayo po lahat ay tunay na nagagalak sapagkat tayong lahat ay sama-samang lalapit, maglalaan ng oras at panahon sa ating dakilang Diyos. Ang bawat isa ay akin pong hinihikayat na magbukas po ng kanilang mga banal na kasulatan sa aklat po ng 2 Pedro. Ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 6 hanggang 9. At ganito po ang sinasaad. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo ng Panginoon sa mga kasalanan. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mayamang salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, patuloy po kaming lumalapit sa iyong harapan sa umagang ito. Kalaki po, Panginoon, ng aming taos-pusong pagpapasalamat sapagkat muli kami po ay may kalayaan na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa mga pagkakataong ito, O Diyos, sa pamamagitan at biyaya ng iyong mga salita na amin pong marinig. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at nagsusumamo na anuman ang hindi mo nakita na naging kalugod-lugod sa iyong harapan ay iyong pawiin sapagkat kami lumalapit na may kapakumbabaan upang ang aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali at kasalanan ay iyong mapatawad sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, at inihiling po namin na ang mga gawa ng kaaway ay hindi makapasok at makapanaig, kundi ang iyong dakilang pangalan. Sa mga oras nito, i-bless mo rin po ang iyong mga anak na nasa sariling tahanan, ang aming pong mga kapatid na nasa ibayong dagat, at ang aming pong lahat ng kapatiran na dadako sa mga house churches. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng tagapanguna sa umagang ito, lalo tigit ang aming pong Bishop Manding Esguera, kasama ang kanyang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, tayo po ay tumatahak sa ating pong taunang tema na kung saan ay enlarge the territory through self-control. At ang subtopic po natin sa mga oras na ito ay yung pong ang banta ng di pagpipigil sa sarili. Pag sinabi pong banta, yun po yung kahihinatnan kung ikaw ay hindi magpipigil sa iyong mga sarili. Sa ating pong binabasang teksto, kung wala daw pong pagpipigil sa ating sarili, ay tinuturing tayong bulag, no? At hindi nakakakita. At gayon din, kung wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili, ay tayo po daw ay nakalilimot na nang tayo ay nilinis na sa kasalanan. Muli, ang ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili ay pagpipigil ng isang tao sa kanyang kapusukan. Kapusukan saan? Sa damdamin at kapusukan sa sariling hangarin. Ang banta ng di pagpipigil sa sarili. Ating pong balikan atong hayan ang kasaysayan po sa Genesis chapter 4 verse 6 to 12. No? At ito po ay kinapalolooban na ang unang pamamaslang ng tao. Kasaysayang ito ay sa anak ni Eva at Adan na walang iba kundi si Cain at si Abel. Pareho po silang nag-alay sa ating dakilang Diyos na si Yahweh. At si Cain po ay naging magsasaka at si Abel ay isang naging pastol. At nalugod po ang ating Panginoon Diyos kanino? Nalugod po sa hain at handog kay Abel. At doon po nagmula ang kanilang pong pag-aalitan at nagalit po itong si Cain at pinatay itong si Abel. Kung ating pong masusubaybayan, yung pong exact words doon po sa Genesis chapter 4 verse 6, ang sabi po ng Panginoon Diyos kay Cain ay sinabi niya, Cain,
Anong kinagagalit mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. At kung masama naman, ay ang kasalanan ay tulad ng isang mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kailangang mapaglabanan mo ito. Andoon po yung salitang mapaglabanan. Kailangan po yung mapaglabanan na sinasabi ay kailangang makontrol ang ating pong sarili. At anong nangyari? Hindi po nakontrol ang sarili ni Cain at napaslang itong si Abel. Ang dulot ay kapahamakan at kamatayan, ang banta ng di pagpipigil sa sarili. Gayun din po sa Genesis chapter 19 verse 17 to 26, kasaysayan naman po ito ni Lot nung pong nagsugo ang ating pong Panginoon ng anghel upang paalalahanan itong si Lot na lisanin na po ang lugar ng Sodoma sapagkat nakarating na ang sukdulang galit at lahat ng ginawa ng taga roon. Kaya po gusto ng Diyos na iligtas itong si Lot, kaya siya po ay pinagdalhan ng anghel at sinabing umalis na sa lugar na iyon. At ang nangyari, ang lahat ng mga kamag-anak nitong si Lot ay sinabihan niya kasama ang magiging asawa ng kanyang mga anak. Sila po ay naglakbay habang kasama ang asawa ni Lot. At ano po yung naging banta doon? Ang sabi doon ay, huwag kang lilingon anuman ang mangyari. Ano po ang ginawa ng asawa ni Lot? Siya po ay lumingon. At siya po ay naging isang haliging asin. So nandun po yung hindi makontrol ang kanyang sarili. Ano ba yung utos sa kanya? Huwag lumingon, hindi na kontrol. Siya po ay talagang nanaig yung kagustuhan niya. At hindi sinunod, siya po ay lumingon at ang nangyari, siya ay naging haliging asin. Ang bantahan sa hindi pagpipigil sa sarili ay nakita po natin yung kapahamakan. So kung tayo hindi makakapagpigil sa ating sarili ay at makagagawa ng di karapat-dapat at di makapag-control ay may kahihinatnan. No, 3 aralin po sa umagang ito, ang banta ng di pagpipigil sa ating po mga sarili. Ang una po ay masisira ang relasyon natin sa ating Panginoon. Masisira ang ating relasyon sa pamilya at sa iglesia. Masisira sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 3. Ito po yung sa iglesia ng Corinto kung saan si Apostol Pablo ay nagtatag, siya po yung nangaral, nangalaga, subalit siya po ay nakabalita na sa lugar na iyon ay kalat na. No, nabalitaan niya na nasira ang bawat pamilya sa dahilan na ang bawat isa sa kanilang pamilya ay gumagawa na ng imoralidad. Gumagawa ng mga kahalay-halay na gawain, gumagawa ng mga kahihiyan. Kaya sila po ay nagkaroon ng isang babala na kung saan sila po ay nagkaroon ng hindi pagpipigil sa sarili, kaya ang kahihinat na nila, sila po ay nagkaroon ng disiplina at kaparusahan. At doon po sa mananampalataya sa iglesia, sila po ay itiniwalag sa dahil hindi nakontrol ang mga sarili sa paggawa ng hindi naging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. No. Maging ang bawat isa sa kanila ay ang hindi nakapagpigil sa kanilang sarili, kaya inani ang banta ng di pagpipigil sa kanilang mga sarili. Ang pangalawang aralin ay maapektuhan ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang kaugnayan natin sa Diyos, ang relasyon natin sa Diyos. Karuktong din po ng 1 Corinthians chapter 5 verse 4 to 6 ay talagang malaki ang epekto ng kawalan ng pagpipigil sa ating sarili. Ano po yung maapektuhan? Ang sabi doon ay yung kaugnayan natin sa ating dakilang Diyos. Sa aklat po ng Kawikaan chapter 6 verse 16 to 19 ay may mga bagay-bagay na kinapalalooban. At ang mga bagay na ito ay yung mga bagay na kinasusuklaman ng ating dakilang Diyos. Na kung walang pagpipigil sa ating mga sarili, ang mga bagay na ito ay magagawa. At pag nagawa natin yung mga bagay na sinasaad dito sa Kawikaan chapter 6 verse 16 to 19, ay talagang kamumuhian at ang mga bagay na ito ay talagang kanyang kinasusuklaman. Ano ang nakapaloob? Anong mga bagay ang kinasusuklaman ng ating Diyos? Ang sinabi doon ay ang kapalaluan.
kayabangan. Ang kapaluluan ay ang pagkahambog sa sarili. Gayun din ay ang kasinungalingan. Pumapatay sa walang kasalanan. Yung pong pusong ang sa kapwa ay walang mabuting isipan. Yun din pong parang mga paang ubod ng tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling at pampapaglubid ng buhangin. At isa pang sinasaad doon ay ang pag-awayin ang kapwa at ang gustong laging gawin. Yun po mga sinasaad na kinamumuhian ng Diyos pag hindi natin nakontrol ang ating sarili. At itong mga bagay na ito ay ating nagawa. Kamumuhian tayo ng ating Diyos at maapektuhan ang ating relasyon para sa Kanya. Kung ating pong makokontrol ang ating sa ating sarili, ang mga bagay na ito ay ating pong mapaglalabanan. At dahil doon, sikapin po natin na hindi masira at maapektuhan ang relasyon natin sa ating dakilang Diyos. Ang pangatlong aralin ay mahihirapan tayo magpatotoo sa kung anong pagbabagong nagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Nakasaad po sa Mateo, Kabanata 5, ang talata po ay 13. Ang sinasaad po doon, di ba? Tayo po ay asin ng sanlibutan. Kung ang asin ay mawala ng alat, wala na at ano pa ang kabuluhan nito. So, ganun din po naman. Tayo po ay kakakitaan ng mga bagay na di maganda. Kung tayo po ay kakakitaan ng di sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos, ano pa? Paano pa tayo makakapagpahayag ukol sa kaligtasan? Paano natin maiingatan ang ating mga patotoo? So, lagi natin tandaan na tayo binago na ni Kristo. Kaya't ating paglabanan ang lahat at ang isa dito ay ang pagpipigil sa ating pong mga sarili. Yung tatlong bagay na iyon po, ang banta, na kung saan ay masisira ang relasyon natin sa ating pong pamilya at iglesia, maapektuhan ang ating kaugnayan sa Diyos, at mahihirapan tayong magpatotoo na kung anong pagbabagong ginawa sa atin ni Kristo. At bilang pagtatapos, ngayong umaga, ang banta sa di pagpipigil sa sarili ay hahantong sa ating pong pagkapahamak. Hahantong sa isang paraan na tayo po'y hindi maririnig ng ating Diyos. Ano po ang sinasaad sa Isaiah chapter 59, verse 1 to 3. Ang sabi po doon ay, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigmak ang dugo ng inyong mga kamay sa inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Mga kapatid, pagpipigil sa sarili. At natutunan natin ang mga banta at nawa ang mga bantang ito ay ating mapagtagumpayan upang magkaroon tayo ng lubos na pagpipigil sa ating pong mga sarili. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito tayo po ay manalangin. O Diyos naming banal, marami pong salamat sapagkat narinig namin muli ang iyong mga salita bilang pagpapaalala sa bawat isa sa amin na huwag naming taglayin, Panginoon, yung mga banta na at mga kahihinatnan ng mga bagay na ito kung kami ay di makakapagpigil sa amin pong mga sarili. Salamat po sa mga paalala at nawa, O Diyos, ay lagi mo kaming samahan sa bawat yugto ng aming pong buhay. Taglayin namin ang isang ugali na kung saan ay matutunan namin ang una sa lahat ay mapigil namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Nang sa gayon ay lagi po naming marinig ang iyong boses. Nang sa gayon ay lagi po naming masunod ang iyong kalooban. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga oras na ito at dinadalangin po namin na ang bawat isa ay may inihaing hiling sa iyo, O Diyos,
At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay iunat mo ang iyong mga kamay sapagkat alam na alam mo ang nilalaman ng bawat isa at bawat damdamin ng iyong mga anak. Salamat po sa umagang ito. Salamat po at ikaw ang Diyos at mananatiling Diyos sa aming po mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat.